magbigay. Amen? Buksan po natin yung isi-share ko po sa inyo ngayon ay patungkol po sa buhay ni Job. Amen? Alam niyo po ba yung kwento ng buhay ni Job? Amen? Si Job po ay isang taong matuwid. Isa siyang walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasalanan. Praise the Lord! At si Job din, mababasa din natin dito na isa siya sa pinakamayaman sa kanilang lugar, sa lugar ng Uz, sa gitnang silangan. Kasi taga-silangan siya. At kung makikita natin ang buhay ni Job, makikita natin na isa lang perfectong buhay eh. Kumbaga, nandun na yung pagpapala. Mayaman siya, may takot sa Diyos, malapit sa Panginoon. Amen? At ayaw niya talagang magkasala. Kasi nga yung dito, kung mababasa natin, yung mga anak niya kapag alam niya nagkakasala, nandun na pinaghahandog siya sa Lord. Kasi para maalis yung kasalanan ng kanyang mga anak. Pero alam nyo, sa buhay niya, dumating yung pagsubok sa gitna ng kariwasaan ng buhay, kapayapaan ng buhay niya, dumating yung pagsubok, amen, na masasabi natin inalaw din ng Lord. Kasi, sabi ni, minsan diba, ang buhay natin, pag nakikita ni Satanas na payapa, pinapagpala, nandiyan talaga siya eh. Hindi siya papayag. Kaya si Job nung time na yun, sabi ni Satanas sa Lord, nakita ko ang lingkod mo. Wala siyang kasing buti sa ibabaw ng lupa. Talagang tapat siya sa'yo. Sabi niya, ewan ko lang kung pag kinuha ko ang kanyang kayamanan, kapag nawala ang kanyang kayamanan at ang kanyang mga anak, ewan ko lang kung sasampa pa siya sa'yo. Ewan ko lang kung magiging tapat pa siya sa'yo, sabi ni Satanas. Pero alam nyo, dumating nga yung time na sa madaling salita, nawala lahat ng kayamanan niya. As in, nawalang parang mula. Tapos, hindi pa yun, pati mga anak niya, di ba, nawala rin, namatay sa isang ihip ng hangin lang, biglang nadaganan. Amen? Pero, alam nyo, sa gitna ng mga ganong pagsubok, si Job na natiling tapat sa Diyos. Kasi ang sabi niya rito, sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang babawi. Amen? Amen. Hindi na, ano pa yun? Bigla pang humirit si Satanas. Sabi niya, hindi na tinag. Sabi niya, tingnan ko lang kung katawan na niya ang masira. Sabi niya. Kaya sabi niya, payagan ko siya ng Lord na sirain ang katawan ni Job. Dumating nga sa time na mula ulo hanggang talampakan ng sugat niya. Amen? Tapos, sa kabila ng ganun ang sitwasyon ng buhay niya, nandun pa yung asawa niya, persecutor, na akala niya, yun ang magiging kakampi niya, akala niya, yun ang magiging kasama niya. Pero ano sabi ng asawa niya? Bakit hindi mo pa sumpahin ang Diyos mo? Sa kabila ng mga nangyayari, sa kabila ng mga pagsubok na yan, mga nangyayari sa buhay, bakit hindi mo pa sumpahin at nananatiling tapat ka pa rin? Alam niyo, sabi pa rin ni Job, sabi niya rito, tatanggap lang pa tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama. Amen? Kaya nung time niya, hindi pa rin siya nagkasala, nanatiling tapat pa rin siya sa Panginoon. Amen? Kaya po sa buhay natin, ang buhay ni Job, minsan dumadating din sa buhay natin yung ganito eh. Amen? Na mayroong mga problema, may mga pagsubok laban ng buhay sa atin, na minsan inaalaw ng Panginoon sa atin to eh, upang makita natin at makita rin ng Lord na kung gaano katapat ang pananampalataya natin, kung talagang tapat tayo sa Lord, sa kabila ng mga pagsubok, mga kung ano-ano, nandiyan pa rin tayo na sa kabila pa nito, still, sa Panginoon pa rin tayo at patuloy na nananampalataya at nagtatapat sa Kanya.
niya nagpapala sa ating mga buhay. Alam niyo, sabi dito sa sinabi ni Job na hubad siyang dumating dito sa mundo. Dito pinapakita lang talaga ng Panginoon sa atin na ang buhay natin, ang lahat ng pag-aari natin, grasya at habag lang po talaga ng Diyos. Awa at habag lang, sabi nga ng Manugad, awa at habag lamang ng Panginoon sa atin. Na lahat ng bagay na ito, hindi natin pag-aari. Ang lahat ng bagay na meron tayo, tanging sa Diyos lamang. Kaya marapat lamang na ibalik natin ito sa Lord. Marapat lamang na ipagamit natin sa Panginoon. Huwag natin hayaan na masayang. Alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Sino ba ang papagamitin natin nun? Si Antichrist ba? Amen? Di po ba ngayon na? Kumbaga ngayon na natin ipagamit sa Lord ang ating mga tinatangkilik. Amen? At alam niyo, natutuwa ako sa Panginoon kasi napakabuti talaga ng Lord. Tapat siya sa mga pangako niya sa ating mga buhay. Kasi kahagabi, nag-usap kami ng asawa ko. Natutuwa siya kasi sabi niya, napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi niya, ito na yung inaantay kong promotion, sabi niya, na isa na siyang head sa grupo nila. Kumbaga siya na yung nangunguna. Kung dati na nasa ilalim siya doon, siya na inangat na ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa kabutihan niya na patuloy lang tayong magtiwala, magtapat, magbigay ng mga sacrifices natin, yung tithes, offering, first fruit, love gift to the man of God. Hindi po tayo bibigay ng Lord. Tingnan po natin, napakabuti po ng buhay ni Job. Ang sabi dito sa last part po ng chapter ng Job. Ang sabi dito, di ba patuloy siya nagtapat sa Panginoon? Patuloy siyang sa kabila ng mga bagay na nangyari sa buhay na still nandun pa rin ang katapatan niya sa Lord. Alam niyo ba dito sa Job 42 verse 10 hanggang pababa, yung kayamanan na nawala kay Job, yung nawala sa kanya, alam niyo bang ibinalik ng Lord? Dinubli ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job. Sabi rito, at ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job ng kanyang inalangin ng kanyang mga kaibigan at dinubli ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job. Amen? At yung mga anak niya namatay, di ba namatay yung mga anak niya? Pinalik pa rin ng Lord sa kanya. Alam niyo, sabi pa rito, at sa buong lupain ay walang mga babaeng natagpo ang kasing ganda ng mga anak na babae ni Job. Amen? Kaya po napakabuti ng Lord. Patuloy lang tayong magtiwala, magtapat, at magbigay, lalo na po sa totoong gawain ng ating Lord. Hallelujah ang KOJF. Patuloy po natin suportahan, maging po ang radio ministry natin. Amen? Kaya po, magbigay po tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah.